right against self-incrimination po. Pasensya na po. But wala pang ang kaso at this is also a matter of fact. Nag-file na po sila ng case sa akin. Bali, Saan kung hindi case? po ako nagkakamali, under investigation pa po yung case. Kasi wala pa po naman kami na-receive. But again, possible po lahat ng sasabihin ko po dito ay maaari pong gamitin sa akin in the Paano future. pag hindi finaling case? Diba? As of this point, nag-uusap tayo, wala pang case na i-file sa'yo. Baka after nitong hearing to, marinig ng AMLAC na hindi na kailangan i-file ng case, hindi na sila magpa-file ng Meron case. po. Meron po. Tapos advice din ng counsel ko po. Mr. Chair. Ako Madam Chair, hindi ka tanggap-tanggap dahil may limitation rin ang invoking your right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng magamit to sa lahat, lalo na kung wala ka pang kaso. So, and these are all just factual. Wala namang iba ho dito. Sasabihin mo lang kung kailan, paano. So, ulitin ko, paano ka nakapasok sa Whirlwind Corporation? Mr. Chair, pasensya na po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, tatanggapin ko muna yan ngayon. But Thank later you on, po. I'll move to cite her in contempt, Madam Chair, because there's no case. So ano ang mag-incriminate sa kanya kung wala namang kaso? Gaya ng sinabi namin ni Senator Sherwin, simple matters of fact ito, Ms. Cassandra. Meron kaming use nitong session hall hanggang 2 p.m. So may 45 minutes pa po kayong sagutin yung questions of fact na napakadali namang ma-research namin, and we are just naghahanap ng good faith mula po sa inyo ni Go Huaping, ni Ms. Sheila bago matapos itong buong mga hearings namin. So, Senator Sherwin. Thank you. At the proper time, Madam Chair, I'll make a motion depending on kung ano yung mga sagot ni Ms. Cassandra. So, Ms. Cassandra, paano mo nailabas yung capital para sa korporasyon mo? 19 years old ka, nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. Meron ka bang na-file na tax return? Mr. Chair, I invoke my right against This is only self-incrimination po. tanong lang man, simple lang. May na-file ka bang tax return? Meron po kasi money laundering na rin final sa akin. 87 counts po. Saan? Tatanong ko ulit si attorney, is this case connected to Whirlwind Corporation? Attorney Arpon. No. Yung na-file na case raw na na-mention niya kanina, money laundering case. 87 counts, I heard. Sir, it has nothing to do with the Porac Bamban. Correct. Porac case. Correct. Walang connection to sa Porac Pogo Hub. Malayong malayo. Yes po, Mr. Chair. Pero maaari po siyang gamitin sa akin in the future for Whirlwind and other company po. Baka nga magbago isip ng AMLAC at hindi ka na file ng kaso. Can I consult my lawyer first? Senator Win, if I may. Senator De La Rosa. Di ba it is a duty to every Filipino na may nagkaka-income to file an income tax? How does the fact that you are filing your income tax incriminate you in whatever case na kinakaharap mo ngayon? Duty mo naman yan. Bakit hindi mo sagutin kung nagpa-file ka ba ng income tax? Duty natin lahat yan, kumikita. Dapat mag-file ng income tax. Paano maka-incriminate yan sa kanya? Yun lang, Madam Chair. Thank you, Senator Win. Correct. That's why Thank you, Senator De La Rosa. Senator it's a Sherwin. question of fact. Yun lang naman. Nag-file ka na ba ng income tax return mo? Ever? Mr. Chair, I think meron din po kung tax investigation right now po. Tax audit investigation po. Meron na bang case?
Ah, wala pa po naman final pero still can use against me po. Wala pa naman na-file sa'yo eh. Wala pa naman na-file sa'yo. Wait lang po, Mr. Chair. Tanongin ko lang po lawyer ko. Consultant. Sabihin mo sa amin kung ano yung kaso. Okay pa. Ano. Lang yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Mr. Chair, meron na po akong parang tax audit po na letter na po. So, any na possible ko po sabihin dito, pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, Dito dahil po. ini-invoke mo yan, papakita ko yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung kapital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Porac, Pampanga, no, na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. No. So wala kang tax return, 19 years old ka nung pumasok dito. So ang tanong namin, saan nanggaling yung pera mo? Mr. Chair, regarding naman po sa if topic na money po, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And may kaso na rin po ako sa AMLAC. Again, iba nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa Porac. Yes po, Mr. Chair. But, So I want to ask BIR. Nasaan ba yung possible BIR? po nila akong kasuhan. Is BIR here? Senator Sherwin, nandito po yung BIR, hinahanap lang yung resource person. Okay. Sige, well, we're waiting for the BIR. Okay. Sir, please take a seat. Sige, tutuloy ko muna ma'am kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Again, fact lang to. Walang connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Ito narinig ko sa House hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama? Hindi ko Tama po ba? sure kung nandun yung name na. Ninong mo saan? Ninong-ninongan o ninong mo sa Binyag? Ang sabi ng mom ko is ninong ko po. Sa Binyag. Opo, yata. Tama o hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, Ayun lang yung sabi ng mom ko. basta tawag mo lang ninong. Opo, way back nung pinakilala pa po sa akin, long time ago. Sino Ayun po. nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mama, Nung- mother mo ang yes, nagpakilala? yes, nung buhay Anong pa po relasyon yung ni ma'am. Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Best friends sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Sa China po. Sa China sila Yes po. nagkakilala. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, kinuha siyang ninong mo? Bali po, ayun yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Opo. nung nandito na siya, siya yung naging dahilan kung bakit ka nakapasok sa Whirlwind Corporation. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya. Opo, pagpunta na ng Pilipinas po kasi kakaalis lang po ng mom ko. Ano? Magsalita ka ng malinaw kasi hindi na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo, Okay. kasi pag-aalis po ng mom ko, yun, yung pagdating na po,
kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay mom ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. Senator Sherwin. Okay. Well, kami ay nakikidalamhati sa iyo at sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Namatay ang iyong mother? Yes po, Mr. Anong year yun? 2017, December. 2017. At dito naman pumasok dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok Mr. sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin, so parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Renwu, Miss Cassandra? Parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Parang ganon. All right. Senator Sherwin. Thank you, Madam Chair. At nung pinasok ka na sa Whirlwind, inappoint kang kaagad na corporate secretary. Tama, Cassandra? Mr. Chair. Uminom ka mo ng tubig, Sandra. Okay lang po. Uminom ka ng tubig. Mr. Chair, if regarding sa Whirlwind or any company po, I invoke my right against self-incrimination. There's upcoming mga cases po na ipa-file nila sa akin, and again, maaari po silang lahat gamitin sa mga kaso po. Pasensya na po. Again, no, ito ay factual pa lang. Binanggit mo naman kanina kung ano yung trabaho mo as secretary, trabaho mo as treasurer. Gusto lang naman namin malaman detalye nitong mga trabahong to. So wala naman kaibahan, no? Wala pa naman kakaiba sa ginagawa mo noon at nung nasa Whirlwind Corporation ka. As treasurer, ano ang trabaho mo as treasurer? Kasi dual role ka eh. So basa ko dito, talagang pinagkakatiwalaan ka ni Mr. Duan Ren. No? Mr. Chair, regarding naman po sa treasurer, I'm sorry po ulit. I invoke my right Anong against... trabaho mo lang as treasurer? Kasi po, there's a money laundering case file. Hindi man po sa Whirlwind, pero meron pong case na final po ang money laundering. So I think lahat po ng money na nasa akin is... Again, wala pang case ha. Let's put that on record. Wala pang But case. they filed case against me na But po. that again, it's not connected to PORAC. Walang kinalaman sa PORAC, walang kinalaman sa Whirlwind at Lucky South. Lahat ng final na case sa'yo related to Bamban. Yes po, Mr. Chair. But I think they have upcoming case na ipa-file po sa akin. Nagbibuild na po yata sila ng case para i-file po sa akin. Yep. Ang tanong But lang naman, simple maaari- lang, anong trabaho mo as treasurer? Yun lang naman ang tanong. Hindi naman Mr. namin Can I consult my lawyer? Go ahead. Thank you. Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. May papakita din po akong letter. Well, Madam Chair, for me, unacceptable yung invoking of the right because wala naman siyang kaso.
again, no, itong mga hearings na ito pwedeng mangyari, wala ka ring kasong ifa-file sa'yo. Kaya unacceptable para sa akin to invoke her right. Hindi tama na ginagamit yan na kung ayaw mo lang sumagot o feel mo lang na hindi ka dapat sumagot. Hindi legal remedy yan. Madam Chair, I understand that there will be more hearings on this topic, so I'll yield my time to Senator Ercito. And Madam Chair, at the proper time, I will file a motion to cite Cassandra in contempt for not responding to the questions. Very basic questions. Wala naman ho itong hindi naman po malalim at hindi naman komplikado yung question. Very factual lang po yung mga question. And at the proper time. Salamat, Sen. Sherwin. So, Ms. Cassandra, meron ka pang 31 minutes bago namin isuspend itong hearing, bago i-consider ni Senator Sherwin gawin yung motion na iyon. After all, para sa iyong kabatiran, Ms. Cassandra, yung right against self-incrimination, hindi po yan pinaprohibit yung legitimate inquiry in non-criminal matters. Kasi hindi po ito criminal hearing. Ito po ay legislative hearing in aid of legislation. At gaya ng paulit-ulit namin sinasabi, mga usapin ito ng facts, simpleng facts. Okay? At this point, itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, nakaintindi ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Ni kayo Chongon o Philippine? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Minandarin ko yun kasi baka In hindi Mandarin. makaintindi kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongwon. Chongon. Oh. Ni siya Philippine rin ma? Chongko rin man? Ah, Are you Chinese or Filipino? 我是中国人，但是中国人我来这边也20几年了，自己一级。 So ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. Do you have any, pwede na ipakitranslate po, do you have any participation in Farmally? No? O niyo, chanche zai Farmally ma? 他说什么？ Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. 我听不 Pakiulit, Miss Caroline. 听不大清楚。他在问你，你有参与这个 Farmally 公司吗什么Family 公司？Farmally 公司你有参与吗没有没有。 ？No。 Mayo. Okay, wala daw. Do you have any participation in Pogo? Niyo chanchay Pogo ma? 他说 Do 什 you 么？ have participation? Sige. 有没有参与博彩公司吗？没有没有。 Mayo din. Mayo din, wala din daw. Okay. Kilala ba niya si Wei Xionglim? Wei Xionglim? 您认识韦兄林先生吗？韦雄林名字，这个名字我不认识，要看相片才知道。 I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xionglim. Senator JV, pinakita namin kanina yung letrato ni Wei Xionglim kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, alias. pakita natin ulit yung photo. Yes, Go ahead, Senator Secretary. JV. Wei Xionglim ay nephew po, Madam Chair, of Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tansa, Cavite for 1,000 kilograms no, ng drugs no, sa drug lab. So 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito, si Tony Yang and Michael Yang, connected din po dito kay kanyang nephew, connected po sa isang who's a known drug lord because siya 1,000 big time po siya, no, 1,000 kilograms sen ba to, medyo malaki-laki nun, no, mabig 1,000 kilograms 1 ton, yes, 1 ton.
Drug Lab. Okay. Anyway, mag-shift lang po ako kay Ma'am Alice. Alam ko pong pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career. Paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nagsuporta sa inyo? No? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya po yung tumulong. Bali mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo. Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former Mayor, he did not show up today. So, hopefully in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban? Kayo po ay nanegosyo. Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya? Hindi yung kamag-anak niya. Madalas kamag-anak Pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first nyo sa no? Hindi kayo naging official, kahit ano exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo dahil I understand kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya no? Kasi kung seryoso siya, mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no? Independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no? Dito pa yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala niyo po yung hearing noong 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country at nagkaroon po ng alala ko kasi yun kasi para sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon. And I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully hopefully in the next hearing. So ang punto ko po rito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makapagtapon ng mga
mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko parang naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siyang bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na illegal, kinondon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno na talagang umalalay sa kanya. Sabi niya Alice, sabi mo last time walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay umalis, tumakas? Wala po. At nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? Galing sa farm, nagvan kayo hanggang sa port, tapos sumakay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating nyo po ron sa Shanbian na hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanin yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total, hindi naman siguro ito kasama. Natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina, hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, siguro Marina, may Marina ba dito? Anybody from Marina? Walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next, Madam Chair, kasi... yes, Senator JV, baka sa susunod next, at baka huling hearing natin. Pero sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast itanong. Guard. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Si Attorney Den Tomas, tama? Den Thomas, dito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? Siguro sa Coast Guard muna, habang inaantay natin Alright, kung Senator nandito nga JV. Marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa Marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, Yes, kasi sana tatanungin ko yung Marina dito. Because, kasi ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang ang pagmamay-ari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po 'yon, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, si Alice Go, meron hong, anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair.
Under the Philippine Coast Guard Law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question niyo po, Madam Chair, Senator, sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, the Philippine Coast Guard has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila. In order that we do have report, we can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV, and we will schedule that executive session, or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, Madam Chair, take advantage of that daw sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayo tinatawag, nabanggit ko noon, yung AIS, no? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system, na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel. No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed, no, from yung sa Mindanao going to Sabah, sana po ma-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po. Yung pong sinasabi ng ating good senator about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verification, to inspection, but meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are probably to evade or not to pay taxes. Ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila, gayong dito na po sila base. So probably that is another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi talagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting of foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin Marina in the next hearing. Last but, siguro itong huli na lang po take advantage, nandito na rin po si Ma'am Alice, no? Siguro, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po.
Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Sige po. Go, Hoping. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this International Crime Syndicate, and we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogos sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Huaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't waste the time, don't waste the opportunity, but yes, make Madam the Chair, most use of it. thank you for that. Senator I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Ms. Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with that, if we have the time, probably, if I move that we convene this committee in the executive session. Second the motion, Madam Chair. Moved and seconded and so ordered by the chair that in about 7 minutes, pag-suspend ng hearing na itako kay Senator De La Rosa dahil may suspended interpellation kayo. But just before that, one quick follow-up question kay Ms. Cassandra. May ifa-flash po akong photo dito kasi Biti, no, yung tanong kanina, I believe ni Senator Sherwin sa inyo, sino nagpakilala sa inyo kay Charlotte? Kilala nyo ba itong taong ito na si Liu Dong? At siya ba? Liu Dong alias Boga. Siya ba ang nagpakilala sa inyo kay Charlotte o
Liye ba yung sinabi niyong totoong pangalan? Chinese name ni Charlotte. Shelly po. Sorry, Shelly Yes, or Madam Charlotte. Chair. Si Liu Dong ba, alias Boga, ang nagpakilala sa inyo ni Shelly o ni Charlotte? Mr. Chair, hindi ko po siya, Madam Chair, sorry, hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala itong taong ito. Ngayon, naalala mo na ba sino, kung hindi man itong si Liu Dong alias Boga, naalala mo na ba kung sino nagpakilala sa inyo ni Charlotte or Shelly? Madam Chair, kung hindi po ako nagkakamali, nakilala ko po siya doon na lang sa loob po yata. Saan po? Nakilala ko na lang po siya nung, parang hindi ko po sigurado, parang, tawag po dito, nakilala ko na lang po siya as the manager of nung nag-rent po sa amin. Sabi mo kanina, nakilala mo siya sa loob ng... I mean, nakilala ko po siya dahil siya yung manager ng Lucky South po. Si Charlotte o si Shelly ang manager Yes ng po. Lucky South? Yes po. So, sinong nagpakilala sa inyo nung manager ng Lucky South? Wala po akong matandaan right now. Bali, kung hindi po ako nagkakamali, baka pinakilala na lang po siya sa akin yung mga nagre-rent po doon. Sinong mga nagre-rent yun? Hindi ko na po talaga matandaan yung pangalan, Madam Chair. All right. So, 5 minutes till we suspend. Ms. Cassandra, may question, i-field ko para sa Senate President Pro Tempore. Mr. Yang Jianxian, kung yung steel business nyo ay induction furnace na galing sa China, yan ba yung Sanja ba yun? Yan ba yung negosyo ng Sanja, yung steel na gawa ng induction furnace galing sa China? Ms. Caroline. 请问那个你的三强公司他们使用的这些钢铁的技术那个机器就是这种机它有这种机器吗？什么？你们三强公司使用的机器叫做什么？就是那个炼钢铁的机器啊。炼钢铁 Yes, it is the steel furnace. It is the steel, or it's the induction furnace. Induction furnace ba? Yes, when you say 炼钢铁 it's like molding. Okay. Yeah, molding the steel. So, yun yung induction furnace na tinatawag. 所以你们的机器就是炼钢铁机器，对吗？就是用那个废铁下去烧，再炼出来的。 Yes, it's the furnace, the induction furnace. All right. Well, for the record, induction furnace yung gamit ng Sanja, yan ang kinikilalang substandard na steel na lumulunod sa market sa ngayon. Yung induction furnace na pinamimigay daw na libre sa China dahil obsolete na doon at para hindi tayo makatayo ng honest steel industry dito sa Pilipinas. Mr. Yang, nasaan ang steel nyo? Yung steel na ginawa di umano sa Sanja. OK，所以你们生产出的钢铁现在在哪里呢？在哪里销售是吧？现在在哪里？他们存在哪里？生产的钢铁是吧？是的。在那个达古兰三家的仓库里面呢、三家厂里啊。So the manufactured steel right now are kept in the warehouse. Saan yung warehouse? 那个仓库在哪里？就是在三家的工厂里面啊。So it's inside the factory of Sanja. Inside the factory of Sanja. Where is the factory of Sanja located? 三家的工厂在哪里？在那个达古兰的那个经济开发区里面。达古兰是什么地方？开发区。达古兰。达古兰 ，It's in Dakuran. Dakuran. 那个经济开发区吧。Like the economic development area. Sorry, Ms. Caroline, pakiulit. It is in Dakuran Economic Development Area. In the? Dakuran. Takuran?
Taguluan. 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 Tagoloan Yeah. Economic Development Area. I heard another name, is it called FIVIDEC? Oh, PPD. FIVIDEC. Oh, PPD. Sino po nagbigay ng permit sa inyo na mag-stock ng steel ng Sanja sa FIVIDEC? 对，所以您把这些钢铁存在你们的仓库，谁给你们这个许可证？我们都有许可证啊，全部有啊，手续都完整啊。所以这个存在仓库的钢铁哪里得到的许可证？哪里得到的？我不明白，就是说什么存在仓库的许可证啊？就是你们如何把这些钢铁存在你们的仓库里面？我们生产出来，如果没有卖出去，就放在那边啊。所以你们的许可证是哪里得到的？许可证这个就是我们有申请啊，这些不是我去申请的，是那个我们三家的那个有在做这个去负责申请这些办手续的工人啊。Yes, Ms. Caroline. So it's already included in all the permits that we